ni ganito, sabi lang ni ganyan, maganda daw to, pero wala kang aim kung bakit ka nandito. So, kailangan ngayon pa lang, dapat meron kang aim, you have the goal, okay, na gustong makuha, okay? Kasi pag hindi yan klaro sa atin, wala ding mangyayari. You have the dreams, okay? Kaya nga pinapagawa, dapat meron tayong dream board sa lahat ng mga baguhan. Prepare your dream board or gawa kayo ng dream board. Yung dream board na yan yung magmo-motivate sa atin. Okay, so always ang tinuturo sa dream board, kailangan nakikita natin everyday. Pwede mong i-share, tawag nito, gawin mong photo, ano yan? Tawag nito, cover photo ng mobile mo para lagi mo nakikita. Okay? Or di kaya ipa-print mo, lagay mo sa kwarto. Okay? Doon siya para at least pagising mo, before ka matulog, makikita mo siya kasi kailangan mo i-manifest. Okay? Kailangan mo siya i-attract. Okay? Attracting yan na makukuha mo yung mga pangarap na yan. Kaya very importante kasi yun yung parang visual roadmap mo, okay, sa magiging buhay mo. So kung wala kang ganyan, ibig sabihin kung ano lang yung ibibigay, yun lang din ang talaga ang ano mo, magiging galaw mo. Kumbaga parang tira pasok kumbaga ang naging buhay natin. Kaya kailangan mayroon yan siya. Okay? So, unang-una, by the way, diyan ako nagsimula. Dreams ko about, gumawa ako ng dreams. Pero, alam mo, sa katagalan mo dito sa negosyo, lalo na pag lumalaki yung grupo mo, nahahanap mo na rin kung ano yung purpose mo. So, hindi lang pala siya para sa pag-abot ng pangarap ko, kundi hindi, napakasarap pala sa pakiramdam, yung tipong pasalamatan ka ng tao, naging daan ka, para makatulong din sa kanila na kumita din sila at the same time, unti-unti din nila nakakamit yung kanilang mga pangarap. Napakasarap pala, yun pala yung tinatawag na purpose. Know your purpose. Okay? So, I know lahat ng yan ay may purpose kung bakit kayo nandito. Okay? So, that is why kaya kailangan nyo lang siya i-nurture. Okay? Kailangan lang kayong balik-balik sa training kasi para mas lalo pa nating maintindihan. Ako napakasarap sa pakiramdam yung hindi nababayaran ng pera, yung pasalamat ng tao na naging party ka para magtagumpay din sila sa buhay nila. Okay? So, pero mahirap tumulong kasi kung ikaw mismo sarili mo hindi mo pa natulungan. Okay? Kaya kailangan mong tulungan kahit unahin mo na lang muna sa learning kasi yan talaga yung pinaka-condition ng success. Kailangan may tamang knowledge tayo. Okay? So, ayan, gusto ko lang din munang ipakita, okay, the 4 quadrants of cash flows. Okay? Paano ba tayo kumikita? Okay, paano ba pumapasok yung pera natin sa atin? Ano ba yung mga paraan na ginagawa natin para may pumasok na pera sa atin? Okay? So, cash flow quadrants, okay? Not to this is for the everybody's learning. Okay, kasi ako mismo dito din ako isa. Actually, hindi ko masyadong naintindihan ito nung time na nagtuturo ako o nag-aaral ako, pero dahil sa negosyo na to, dahil sa mga trainees na meron yung mas lalo akong siyang naintindihan. Okay, so as you can, kung kayo ay nakapagbasa ng Rich Dad Poor Dad, okay, doon niya siya talaga masyadong na-explain. Okay, so ito na siya sa brief explanation para at least magkaroon kayo ng idea. Okay, so as you can see, there are 4 quadrants. Okay, so mayroon tayong employees sa e-employees. Okay, so unang-una naman talaga natin ginagawa, nagiging empleyado tayo. Tama ba? Naging empleyado, tapos naghahanap tayo ng paraan. Kung yung iba naman nagsisimula sa self-employed, pag sinabing self-employed, if you are the owner of tawag nito yung sari-sari store, self-employed ka niyan. Okay? So ayan, sandali lang ha. Ayan, sige. Employment, you have a job. Okay? So ibig sabihin diyan, walang leveraging, then 5% wealth. Okay? So napakaliit, di ba? So yung time mo equals niyan yung pera mo kasi binebenta mo yung oras mo. Kung hindi ka nagtrabaho, walang income. Tama ba? Yan yung employment. Pag hindi ka nag-duty, may sakit ka, walang sweldo. So that is why walang income. Okay? So ibig sabihin niya yung tinatawag diyan yung oras mo, which is yung buhay mo, yung binibenta mo. Okay? So you sell your time for the money. Okay? Sell your effort.
Okay, for the money. So, magkano lang yung sinisweldo sa atin. Tama ba? I'm not against sa employment pero siyempre, kung gusto mong makaalis, kailangan ano mo din, ma-analyze mo yung sitwasyon, okay? Para ma-realize mo din ano yung mga adjustment na gagawin natin. So, sa self-employed, ayan, you own a job. Siyempre, ikaw, may-ari ng job na yan. Pero yung nga, problema dyan, hindi ka makapag-leverage din. 95% population. Okay? So, yung ano mo din, siyempre sa self-employed, kung wala kang time. Okay, like for example, doktor ka. So sa doktor kasi, ikaw talaga self-employed ka, may sarili kang clinic. Kung wala kang pasyente, wala. Tama? Okay? O di kaya, mayroon sanang pasyente, pero since wala ka, wala ring kita. Tama? So, ganyan siya. So, ganyan ang self-employed. At the same time, kung ikaw may-ari, sabi ko nga ng sari-sari store. Okay? Kung sari-sari store, akala mo, dahil may sari-sari ko, negosyante ka na. Hindi pa ganun. Okay? Kasi ang negosyante, you must have at least 100 people under you, na gumagalaw for you. Okay? So, kung wala ka pa dyan, ibig sabihin hindi ka pa negosyante talaga. Okay? Ang tawag sa'yo doon, self-employed pa kasi as a sari-sari store owner, hindi ka naman, kung wala ka, walang magbabantay, wala ding income, tama, sarado ka. Okay? So, ganun siya. Kung tutulog ka, siyempre sarado mo yung tindahan mo, wala namang bibili. So, walang income, walang passive income dyan. Okay? So, kung gusto mo magkaroon ng passive income, and gusto mo magkaroon ng tawag nito, magiging sa rich, okay? Nasa rich mindset ka na, dapat nasa business owner tayo. Okay? So, as we start in this business, actually, self-employed tayo, ha? Walang boss, walang empleyado sa atin dito, kaya hindi mo pwedeng utos-utusan or pagsabihan, lalo na kung upline mo, okay? Kailangan yan na makinig muna tayo. Yes, hindi ka empleyado ni upline mo, pero kailangan mong sumunod muna sa upline na nag-guide sa'yo na okay, dapat mag-yes upline ka muna kasi bakit? Sila yung nauna na mas nakakaalam para ma-transfer nila sa iyo yung technology, and time will come pag ikaw na pinapahandle ng tao mo, kaya mo na din. Pero as much as possible, okay, wag walain yung thesis o wag walain yung consults doon sa nagme-mentor sa iyo kasi every now and then nagbabago ang mundo. Okay? So kaya kailangan nandun pa din yan siya, yung consultation. So kahit kami mismo, kahit nga si Absa Angie, mga Hall of Famer na yan, pero nandyan pa rin yung consultation nila kay Press, consultation sa kay Upline Nor, okay? Kasi hindi pa rin tawag nito, nagbabago nga yung mundo. So, pag nasa business ka na, you have your own, you own the system, okay? And you can leverage, okay? 95% wealth, okay? So, income does not depend on the active work, okay? People work for you. So, yun na. Kahit hindi ka gumagalaw, okay, hindi ka nagtatrabaho, okay, kumikita ka, nag-i-income ka kasi people work for you. Yan yung lumalabas dyan. Okay? So, ngayon, as a business owner dito sa ating negosyo, actually, unang-una talaga yan, magiging negosyante tayo kapag nagkaroon ka na ng 100 plus na mga tao under you na gumagalaw. Okay, na nagbibigay na din sa iyo ng income kahit hindi ka kahit tulog ka, may pumapasok na income. Okay? So, pero okay, kung gusto mo mag-work yung money for you, kailangan maging Hall of Famer tayo kasi diyan ka na magi-invest ka na sa magiging investor ka. Kagaya nila Upline Angie, nag-i-invest na sila sa mga real estate, nag-i-invest na sila sa mga tawag dito, nag-i-invest na sila sa katulad ng yung hospital dito sa okay, na which is nakapag-generate another ng income, okay, yung pera nila. So mangyayari yan sa atin or di kaya doon sa freelance, okay, na which is si Upline
Angie, yung mga Hall of Famer natin, ano yan, nag-i-invest na sila sa freelance natin kasi mas malaki yun doon. Okay, nasa 10% din, almost 10% din ang pwedeng mo makuha annually, okay, na interest. Okay, and meron din tayong USave. Sa USave natin, that is at ano sa ano din, almost 5% din ang makuha natin annually. Okay, compare sa bangko, actually halos wala kang makuha sa bangko kahit 1% hindi kinakaya. Okay, pero dito sa ating negosyo, sure yan. Okay, sa USave natin, lalong-lalo na doon sa freelance natin, 2 years ang lock-in sa freelance natin, pero worth it yan. Okay, so yan. Actually, sila si Ma'am Chimi, nagpundo sila sa freelance for I don't know kung magkano yun, basta ang income nila is nasa 1 million. Okay, for after 2 years. So, sabi niya, bibili daw niya ng ano, pero dinaragdagan pa niya yon kasi magbibili sila ng another sasakyan. O, galing na yun sa freelance. Okay, so pwede din mangyari yan sa inyo. Hindi yan tawag nito mangyari yan sa atin basta kailangan lang natin trabahuin yung negosyo. So yan dyan siya magiging investor tayo. So nandiyan na yung leverage, 5% lang yung mga tao pero yung pera kasi ang nag-create ng income sa atin. So yan po yung 4 quadrants. So actually walang sikreto para maging successful but there is a formula, okay? May formula para maging successful tayo. Kailangan magkaroon tayo muna ng right opportunity. What do you mean by right opportunity? The right opportunity that creates, okay? It creates or generates income without working it. Dapat kahit hindi mo siya ginagawa, hindi mo siya tinatrabaho, nakapag-generate siya ng income. Okay? Or nakakapagbigay sa iyo ng passive income. Yan yung tinatawag natin na nito na right opportunity. So kung may mga opportunity kahit nakalinya mo pa yan ang trabaho mo, hindi kasi ito sa palinya-linya yung buhay natin eh. Kung ano yung mas tama na gawin para ma-commit mo yung pangarap mo, yun yung dapat nang gawin natin. Gusto naman natin lahat, 'di ba, kumita na walang ginagawa kasi ang tao is literal na tamad. Tama ba? Okay. Literal na tamad, ayaw mahirapan, tama ba? Pero hindi naman kasi magic ang buhay. Okay? So sa umpisa, tatrabahuin natin, pero totoo yung sinasabi yung passive income na pwede kang kumita kahit wala kang ginagawa. Nangyayari talaga yan dito sa ating negosyo. Okay? So, nakita na natin ang right opportunity. Nandito na kay GPTT. Okay? The next natin gagawin dyan, i-multiply natin into right preparation. Ano yung right preparation? Yun po yung mga trainings na gagawin natin. Okay? Na kailangan aatinan natin kasi kailangan natin ng tamang knowledge din. Okay? Knowledge is power. Kung walang knowledge, walang power. Okay, kaya kailangan natin tamang knowledge din sa ginagawa natin kasi kahit nasabihin natin, oo, nasa tamang opportunity ka na, pero kung hindi mo yan siya i-multiply into right knowledge, hindi mo ma-maximize ang right opportunity, hindi mo ma-perform ng maayos or hindi mo ma-nurture ang right opportunity na yan para kumita. Diba? Kaya kailangan natin ng trainings. So, since, ayan, after that, okay, kung mayroon ka ng training, nakaka-attend ka na ng training, siyempre hindi naman pwedeng hanggang doon lang yan. Knowledge is useless without taking action. Okay? Kahit may alam ka na, pero kung hindi ka nagtitake action, useless din. Okay? So, that is why you need to multiply it into right action. So, siyempre, magdidepende yan kung paano. Kasi minsan, iba yung sinasabi natin dito sa training or iba yung binigay na instruction ng upline, iba din yung action mo. So, hindi tama yun. Tama? Okay? Mali yun. Okay? So, kuminsan misinterpret natin yung trainings kasi mayroon tayong stock knowledge na ayaw mong bitawan. Okay? At ang malupit yan, naging feeling, alam mo na din ang lahat kasi sabi mo, may experience na kasi ako dyan. Oo. Okay, kung may experience ka na, kung mas marami kang experience sa upline mo, dati yun, iba din naman yung ngayon. Okay? Kaya ngayon, kailangan mo lang muna mag-intikap, kailangan mo lang muna sumunod. Okay?
So, Yun na siya? pag nandyan na yan lahat, siyempre nandyan yung success. Oh, still not. Para I makukuha mo still yung not. success. So, ngayon, siyempre, ano ba yung prepare sa atin dito? Ang right preparation na sinasabi, ipe-prepare yung mindset natin. Okay, ipe-prepare your skill set natin. Bakit kailangan mo mag-attend ng training? Kasi yan po yung kailangan natin maayos. Kasi 95%, okay, of our success nagdidepende sa the way how we think. Because 85% of our success is from our mindset. Kung mali ang mindset, useless din ang skills. Kahit gaano ka pa kagaling magsalita, mag-explain ng negosyo. Pero kung wala kang tamang mindset, useless. Kahit gaano ka pa kagaling mag-recruit, okay, kung wala kang tamang mindset, matutunaw lahat yan. Yung income mong yan, isang daanan lang, hindi makaka-create ng sustainable income. Okay, so that is why very importante yung mindset natin. Hindi sa sinasabi kong mali yung naturo sa inyo, kung hindi, kailangan lang natin siya manurture na maggamit natin sa tamang paraan. Kasi minsan, marami sa atin, oo, may knowledge naman, pero ang problema, hindi natin nagamit sa tamang paraan. Hindi natin nagamit ng maayos. So, dito kasi actually, i-correct or i-realign, okay? I-realign natin ang ating sarili, okay? Lalo na yung ugali natin, yung attitude natin, okay? So, aayusin yan dito. Okay, kaya mayroon tayong tinatawag na unlearn, relearn, learn, unlearn, relearn. Okay, di ba? Okay, kasi bakit? Aalisin yung mga hindi kailangan, dadagdagan ng mga kailangan, or ino-nurture yung mga nandyan na kailangan tawag nito, nandyan na tamang attitude. Kaya kailangan magatin natin talaga tayo ng training para mas lalo pa natin nandyan. Kagaya ko, by the way, kahit graduate ako ng Master in Business Administration, iba naman kasi ang tinuturo dito, hindi iba naman dun sa school. Kasi actually sa school talaga, ang nagtuturo sa amin dun, empleyado din. So kahit na Master in Business Administration ang aking kurso, ang mga nagtuturo sa akin doon, mga empleyado din. So that is why ang labas namin empleyado din. Although they are sabi nila, sila yung mga supervisors, supervisory, nasa management, okay? Pero ang problema, hindi naman sila yung may-ari. Kasi usually, wala naman talagang may-ari ng mga negosyo, lalo na mga lalaking negosyo. Okay? Na magtuturo pa doon sa school. Kasi siyempre, magkano lang naman, hindi kaya ding bayaran ng school yan. Okay? Yung income nila. Okay? Yung oras nila kasi mas mahal yung ano nila, yung rate nila. Kasi siyempre, ano na yun actual experience na talaga yung nandun sa kanila. Kaya yan, kaya usually, ang magtuturo talaga sa school, empleyado din. Diba? So that is why, ang mindsetting talaga is pang empleyado din. Pero kagandahan dito sa negosyo natin, imagine niyo ang mindsetting natin yung pang negosyante talaga. Kasi, kagaya ko, hindi naman ako nagtatrabaho niya. Although I came from the business, pero ang pag-uusapan natin kasi ngayon, I came from the employment, pero pag-uusapan na natin kasi ngayon is about business na. Okay? So, ayan. So, kailangan natin magbalik-balik sa training para aralin yung business. Okay? So, ano yung ipiprepare sa atin? Sa mindsetting kasi importante malaman natin kung saan tayo. We need to analyze ourselves. Saan ka ba dito? Kasi ikaw, mag-uumpisa sa'yo yung success. Okay? Kaya nga sabi ko kanina, aayusin natin yung sarili natin. Tama ba? Okay? So, saan ka ba dito? You need to analyze yourself. Baka nasa ano ka pa? Nasa victim or nasa saan ka ba? Victim mindset. Baka nasa victim mindset ka pa. Malayo ka pa, okay? So, ano ba yung mga nasa victim mindset? So, success is 95% kasi ikaw, 5% lang mentor yung applying. So, that is why kailangan na you need to analyze yourself kasi walang magagawa din yung 5%. Kung ikaw mismo are not willing to change or are not willing to adapt the change. Okay? Pero ika nga, wag mong baliwalain ang 5% because the 5% walang 100% kung wala yung 5%. At the same time, yung 5% na yan kasi yan yung mapa.
Ika nga sabi ni Ma'am Evelyn, yan yung mapa. Okay? Yung may hawak ng guide kung paano tayo magiging successful. So that is why kailangan nandyan pa din yan. Okay? Pero ikaw kasi ang sarili mo as okay, ikaw kasi yung pinaka may hawak ng ano mo. Kaya kailangan na kaya 95% ikaw gagawa. So as yourself, yan pag-uusapan natin kung paano yung 5%, okay, 'di ba? Kahit na sabihin may skills na tayo, okay, pero 15% lang yung skills natin. Kasi bakit skills can be learned. Pero ang attitude kasi actually mahirap sang itama, okay? Lalo na pag medyo maedad na. Oo. Ayaw nang magpaturo, okay? Pero be thankful tayo ngayon, okay? Nandito, 'di ba? Just imagine si Ma'am Nerissa Cruz, napakabait, okay? Kasi bakit medyo siyempre kung sa edad na pag-uusapan, ahead na yan siya. Pero alam niyo, nandiyan pa rin talaga yung willingness niya na magpaturo. Okay? Ganun dapat tayo. Okay? We are still open for learning kasi bakit hindi kahit na tayo pa yung nauna sa mundo, hindi naman tayo nauna sa ganitong negosyo. So that is why, okay, hindi naman tayo yung nauna dito sa business. Kaya kailangan, yung sinasabi, age doesn't matter. Okay? Age doesn't matter. Pinaka-importante, kung sino yung nauna na may tamang learning, yung nag-guide sa atin, yun yung susundan natin. So, sa mindset, okay, titingnan natin kung saan tayo na mindset. Victim mindset, okay, or abundance mindset. Okay, so sa abundance mindset, dapat kung ikaw ganito mag-isip, okay, you are in an abundance mindset. Kung hindi man, dapat sundan mo yan. You are the creator of your life 100%. Okay? Hindi mo inaasa sa iba yung naging buhay mo. Hindi mo sinisisi kung ano nangyari sa buhay mo. You are the creator. Ibig sabihin, you are the, tawag nito, ikaw yung dahilan kung bakit ganyan yung buhay mo. Pero hindi ko naman ibig sabihin na kailangan mong isisi sa sarili mo lahat. Okay? Na yung magiging ang tawag nito, yung magsi-self-pity ka, hindi pwedeng ganun. So, this is just about taking the responsibility of your life. Yan po yan siya. Yung sinasabi na, you are the creator of your life 100%. Okay, ibig sabihin, you are the one who is responsible of your life. You are the one who is responsible of your life. Hindi po yung kapitbahay mo, hindi yung upline mo, hindi yung downline mo. Ikaw ang magkikreate ng success mo dito. Kaya it's about you, okay? So, yes, normal ang problema, but be a bigger than the problem. Problem is always there. Magnegosyo ka man o sa hindi, nandyan ang problema. Pero nasa sayo sa atin kasi how do you manage or how we manage our problems. Okay? So, pag walang solusyon, pag walang solusyon, ibig sabihin hindi yan problema. Pero hindi mo pwedeng iwasan ang problema kasi bakit? Sangkap talaga yan sa buhay. Ang taong walang problema, 6 feet below the ground na sila. So, ibig sabihin, kung gusto mo walang problema, dapat dun ka na. Okay? So, in short kasi, buhay ka pa, so normal, mayroong problema, may ups and downs. Kagaya ng, di ba, kung sa doon sa life monitor, doon sa sa ICU. Di ba mayroon nandoon yung pag naghihinga pa, ganun, ups and down. Okay? So, parang ganun yung buhay. Tumataas, bumababa, kasi buhay ka pa. Kasi pag straight na yung line, anong ibig sabihin? Deads na, tama ba? Okay? Did you finish? Kaya normal lang po siya, may ups and downs sa negosyo, normal lang po siya. Ibig sabihin, buhay. Pero kailangan kasi natin siya. No, it's like that. Kailangan natin Same. itaas yung ating This one. yung ating life. Okay? So, be a bigger than the problem. Lahat ng problema ay may solusyon. Okay? Kasi pag walang solusyon, hindi yan problema. Always focus on the solution. Yun yung sabi ko kanina, lahat ng problema may solution. Be part of the solution.
Okay? You're not yet Ano it. ba? Ano ba sa Chong? tingin mo sa sarili mo? Parte ka ba ng solusyon or you are part Full? of the A problem? letter Okay. ha. Letter ha. So, Wait, victim letter or mindset, no? baka ikaw ito. This Laging picture. nagko-complain. Oh, Always complaining. Bakit ganito si Upline? Bakit ganyan? Nirereklamo si Upline. Bakit ganito siya? Kala niya kung sino siya. na Emma. Ikaw lang pala tong masyadong emotional. Sabi nga handle yourself, handle your emotion. Okay, master your emotion. Minsan, hindi naman masama yung sinabi. Ikaw lang nag-isip ng masama. Hindi naman masama yung kinurek ka. Pero ang problema sa'yo, ayaw mo lang talagang magpakorek. Tapos ngayon, minamasama mo ang correction ng upline mo. Okay, hindi ikaw yan. Yung katabi mo siguro yan. Okay? So, yan siya, complaining. Pag nagkunting problem lang sa system, nagko-complain na. Okay? Tapos, yung sinabi na, hindi ako kumita kasi ganito, mga ganyan. Nag-complaining. Hindi namin, yan. Actually, walang perfect na system. Walang perfect na system. Tao lang din ang gawa dyan. So, there is no perfect human. Okay? Kahit na si Perfecto, yung apelyido niya lang yun. Pero siya mismo, dahil tao, hindi siya perfecto. Tama? Okay? Kaya normal po yan siya na mayroong talagang discrepancies. Pero nasa atin kasi kung paano natin papasalamatan. 'Di ba? If you want, it's better to appreciate the good things than counting the bad things. Okay. Tito ni Sir Andrew, perfecto ang pangalan. O, di ba? Hindi din siya perfect? Okay. Kahit perfecto yung pangalan niya, Sir Andrew. Okay. Okay. So, ganon siya. Okay. So, oh, there is no perfect system. Normal talaga yan. Pero nasa atin kasi, okay? Huwag ka na lang kayang mag-ano, okay? Naku po, sobrang masyadong sobrang masyadong yun. Okay. Oh, ikaw na ang bahala diyan. Okay. Kilala mo yun. Okay, so that is kaya kailangan natin, di ba? We need to, wag tayong complain ng complain. Ika nga sabi, be part of the solution. Wala namang problema hindi nasusolve sa malamig, sa magandang usapan. Tama ba? Sa malamig at magandang usapan. Okay? So, ayan. Don't be like a victim mindset. Okay? So, ayan, blaming. Baka ikaw, you are blaming other people na because of what happened to your life. Di ba? May mga ganyan. Biniblame na lang sa iba, pinapahid na lang sa iba yung mismo siya naman pala ang may gawa. Kasi ayaw niya mag-take ng responsibility. Siya naman ang nag-decide na nag-join dito. Hindi naman sinabi, hindi naman pinilit, hindi naman inanuhan ng tawag nito, ng baril para mag-join. Siya din naman ang nag-decide. Pero nung nagkaroon ng problema, okay, sinisi lang lahat doon sa taong nag-ano sa kanya. Oh, hindi ikaw yan, yung katabi mo yan. So, hindi tama yan. Okay? Always remember, we are the creator of our life 100%. Okay? Normal talaga yung may mga pagsubok minsan na dumadaan sa atin for us to know ourselves. Pero hindi ibig sabihin nun, basta-basta mo na lang ibibigay yung responsibility na lang sa iba. Okay? Be one of the, you are the one who responsible of your life. Kaya, hindi mo pwedeng i-blame sa iba. Lahat tayo ay nag-decide. Okay? Maliban siguro kung minor de edad pa tayo, ano? Pero mahiya naman tayo. Ilang taon na ba tayo? 30 plus na. Okay. Tapos hindi pa natin matake responsibility sa mga desisyon natin. Kapag tayo nagkamali, pinapahid pa natin o binibigay natin sa iba yung
yung kasalanan. We're blaming other people na. Kasi ganito kasi hindi pala maganda yung ang kagandahan ng isang negosyo, ng isang business ay nakadepende din sa taong gumagalaw dito. Okay? Kasi tayo dito is the co-owner of our business. We Emma, are an investor you sa company na becomes to, one. or No, shareholder. it's We are the co-owner kasi 'di ba nag-avail ka ng system. Okay? Pero hindi ibig sabihin na wala kayong responsibility sa you're iyo not para eat yet. alagaan yung business. Peter? Kasi Huh? Not yet normal hungry? talaga yan na walang John? perfect at the same time. May mga maintenance. Oh, this Pero fish. imagine Oh, fish. natin, do Oh, not fish. focus always on the problem. That's fish. Look at the positive side of everything. Kaya kung gaano pa man yan kalaki yung problema, there's always a better purpose for that. Okay? And that is for the better. For the better. Better pala. Not bitter. Okay. That is for good of everybody. That is for ano din talaga. Kaya kailangan lang kasi minsan dumadaan tayo sa mga ganyang sitwasyon. May mga pagsubok para mas lalo pa tayong matuto sa buhay. Hindi para dumagdag sa problema ng iba. Hindi para dumagdag tawag nito magdagdag o magpalala pa sa sitwasyon. Dapat naging parte tayo ng solusyon. Okay? Yung mga justification. Yung bang sinabi mo ng ganito, okay, sabing mag-yes apply na. Kasi apply Emma, ganito, cold already now. dami kasi You're nag-justify na. Okay? Ang tinanong, bakit nagkaroon ng ganito? Kasi apply ganito kasi yung nangyari, ganito. Hindi kasi siya, mga tipong ganyan. Dami ka ng dahilan. O, justification na yan. Okay? So, yung siwasan natin yan. Okay? Tawag nito, basta yung victim mindset na mga mindset na yan. Kapag nandyan ka pa sa sitwasyon, malayo ka pa. Kung gusto mo, mas madali kang maging successful, adapt the abundance mindset. Okay? So, are we learning? Okay? Bawal ang emotional. Ito yung always sinasabi. Be a master of your emotion or else your emotion becomes your master. Kaya nagkakaroon ka ng problema, lumalaki yung problema mo. Kasi bakit? Hindi mo control yung emotion mo. Ito pa, konting problema lang naman sana. Dahil hindi mo control yung emotion mo, nag-hysterical ka na. Ang nangyari, tuloy, lumaki yung problema. Nasira na yung image mo, nakasakit ka pa ng iba. Ikaw ba yan? O diba? Imagine niyo. Always remember, okay? Kahit makasakit ka ng iba, always remember na kahit mahingi ka pa ng sorry, kahit nasabihin pa niya sa iyo na patawad ka niya, you cannot get back the 100% trust to you again. Because you always remember the damage has been done. Di mo na maibabalik pa yun. Okay? Yun ang gusto. Malinis na papel. Okay, so ito na mag-sample tayo ng okay. Ito siya. Di ba malinis? Walang gusot. Okay, walang marka. Okay, walang nakalagay na mga ano. Di ba? Pero ganito siya, this is represent the feelings ng isang tao. Okay? Or represent ng ano mo. Yung feelings mo. Ikaw na lang mismo. Okay? Yung feelings mo, ito represent. Pero ngayon, let us say there's someone will tell Emma, I become cold now. You eat first. Sige nga. Okay? Anong mangyayari? Kapag may sinabihan ka na pangit ka, walang hiya ka, di ba? Luka-luka ka, ano pa yun? Sa mga PUTA.
Mga ganyan, okay? Sasabihin niyan sa'yo. Okay, lahat ng pangit niya mga salita, sinabi niya na sa'yo. Ngayon, sige nga, pag nagsabi ka ng sorry, sorry po, sorry, okay, sige, panatawad natin sa. Nasabi siya ng sorry sa'yo, pinatawad. Sinabi mo pinatawad mo na, pero imagine mo, mababalik ba? Hindi na siya sa normal, hindi na yung so that is why yung sinasabi nga, beware. Okay? You need to master your emotion. Kasi your emotion becomes your master kung hindi mo ma-master yung emotion mo. Nagkakagawa tayo ng mga bagay na hindi naman sana natin gusto. Okay? Kaya always, kaya kung minsan ako, sa totoo lang, minsan may mag-chat, okay? Kasi may mga baguhan minsan na imbis na tawag nito, gusto mo naman sanang tulungan, pero parang mahirap tulungan kasi bakit na sinasabihan mo na kung ano yung gagawin, ayaw naman makinig. Sasabihan ka pa, mali ka kasi apply power. Di ba? Imagine mo. Okay. Sino ba nang una-una sa atin dito? Kung mali ako, hindi sana lumaki yung grupo na to. Di ba? Siya pa yung wala pang kagrupo. Siya pa yung magaling. Hindi ikaw yan, yung katabi mo. Okay? So that is why, ayan. Di ba? Kailangan beware tayo. Kasi minsan, dahil sa feelings natin, hindi natin control yung feelings natin, nakakasakit tayo ng iba. Hindi natin sinasadya. Kahit mag-sorry ka pa, the damage has been done, wala nang mangyayari. Hindi mo na maibabalik pa yung trust ng tao. Tama ba? May bibigay niya sa'yo yung pagpapatawad, pero yung trust, hindi niya na maibabalik. Hindi yan 100% na mababalik sa atin. You can not manage other people unless you manage yourself. See? Hopefully you understand kung bakit kailangan mong i-master yung sarili mo. Okay? Because kung ang sarili mo nga, hindi mo ma-manage, hindi mo nga makontrol yung sarili mong emotion, how can you control the emotions of others? How can you manage other people? Tama? Tama ba o tama? Diba? Okay? Kaya kailangan at balik-balik tayo sa trainings. Okay? So, ayan. So, ano bang multi-level? Kasi ito sa mga baguhan, gusto natin na tawag nito, mas malalo pang maintindihan ano yung multi-level marketing. So, kasi yung iba, negative. Sino ba dito? Negative sa networking. 64 lang tayo, no? Okay, negative sa networking. Okay, kung negative ka sa networking, okay lang yan. Pero kailangan mo lang open yung mind mo. Okay? Kasi minsan, dahil lang yan sa misinterpretation, misinformation, or misunderstanding about the concept of networking, or misinformed. Okay? Or di kaya hindi lang tayo na i-guide ng tama talaga. Okay? Kasi lahat naman talaga, pag siyempre kung na-guide lang tayo ng tama. Finish this. Kasi kung nakikita natin, mayroong nagsasucess sa network marketing, mayroong hindi. Even in the traditional business, mayroong nagsasucess, mayroong hindi. Okay? Pero nakadepende kasi sa atin kung paano natin siya i-manage. Okay? Kaya yung iba, feeling nila pag sinabing networking scam na. Diba? Kasi na misinterpret nila or misunderstood or misinformation. Okay? Yung iba hindi naman naranasan pero negative sila. Mga ganyan. Okay? Kasi hindi nila naintindihan. Kasi magkaiba ito sa ginagawa ng mga normal people. Diba? Ang mga normal people kasi normal lang din ang kitaan. Dito kasi mga abnormal yung tao kasi abnormal din ang kitaan. Okay, diba? Alam mo yung kikita ka ng 100,000, 500,000, 1 million per month. Diba? Kita ka ng 1 million in 1 month. Umpisa mo, maliit lang naman na kapital. Tama? Pwedeng mangyari? Yes na yes. Kasi mayroon nang nakakakuha niyan. So, kailangan lang natin sundan kung paano nila nakuha. Kailangan natin sundan yun. Okay?
So, ang pinaka-focus dun is leveraging. So, multi-level marketing is a legit business strategy. Legit yan ha, okay, na business strategy which used to leverage oneself through other people. Okay? Para makapag-leverage tayo from oneself to other people without paying people. Okay, di ba? Kasi sa employment, magbabayad ka ng taong magtatrabaho para sa iyo. Suswelduhan mo sila. Pero dito, hindi mo suswelduhan. Kaya very importante yung pag-control ng emotion natin because hindi mo empleyado at hindi mo sinuswelduhan lalo na itong downline mo. Yung iba kasi feeling empleyado niya ang downline niya kung makapagsalita. Okay? Kaya kailangan iwasan nyo yan kasi your downline is part of your business. Okay? Kaya kailangan mo yang ingatan kasi business mo yan. Okay. Pag hindi mo iningatan yan, sarili mong business sinisira mo din. Magtataka ka na lang time will come. Although ngayon kumikita ka, tataka ka na lang, yes, so kumikita ka, wala ka rin namang sumusunod sa'yo. Okay. So, hindi na sustain. So, involves use of networks for sales and recruit new participants. Yan siya, ang multi-level marketing. Okay? Building empire to build passive income. Ito na yon, kailangan mo mag-building empire to build passive income. So, how can you build it? Okay? So, kailangan din natin dyan, iisipin natin, this is a business of people. Hindi po to hayop-hayop. Tao talaga. Okay, kaya magre-recruit ka ng tao, magmamanage ka ng tao. Dito, kasi hindi mo binabayaran ng tao, hindi mo pwedeng pagalitan yan. I-correct mo in a nice way, but hindi pwedeng pagalit. Okay? A leveraging business. Okay? This is a leveraging business, a business of duplication. Okay, yan po ang multi-level marketing. Okay? So, network marketing is a personal development program with compensation plan attached. O, diba? Kung nakikita natin marami dito, hindi naman nakapagtapos ng kolehiyo, pero nadidevelop yung skills. Isa na lang dito, sample natin si Ma'am Ivy Joy. Alam niyo, una ko talaga itong nakita, sa totoo lang, hindi isang tanong, isang sagot, totoo lang, hindi talaga ito mong pagsalita. And kung sa the way magdamit, yun, normal lang na din, parang ako lang din nung una, parang jologs din, okay? Ganun lang. Pero just imagine, nadidevelop, okay? Na natuturuan tayo, pero yung kagandahan dito, you learn, but you are compensating. Tama? So, nagbabago, kailangan lang be willing. Willing lang tayong magbago din. Willing lang din tayong magpatulo. Okay? So, that is network marketing. Okay? So, to be successful, nandun magsisimula sa iyo, next dyan is dapat ikaw ay mayroon kang GLLA. Ano yung GLLA? Great Listening and Learning Attitude. Okay? So, kaya yan yung attitude natin, yung emotion natin, kailangan master natin siya kasi mahirap kasi pag ikaw mismo hindi mo motivate sarili mo hindi mo motivate, mahirapan kang matuto. Mahirapan kang makinig. Diba? Sige, pag hindi ka nakikinig, hindi ka rin matututo. Tama? Kaya very importante yan. Pero always na ito sa gawin mo. Golden rule. Tandaan nyo ito lagi. Rule number 1, yes, apply. Okay? Rule number 2, if you think your upline is wrong, go back to rule number 1. Ano sabi? Yes, upline pa din. Huwag ka nang mag-against. Huwag ka nang magreklamo. Okay? Pero as long as legal, moral, ethical, at wala ka namang inaapakang tao, gawin mo. Okay? Diba? So, ayan, basta kailangan mo lang munang sumunod. Huwag na munang mag-isip, ika nga sabi, dapat dito bubo ka lang muna. Hindi ka sinasabing kailangan bubo ka sa buong buhay mo. Okay? Kailangan sa umpisa kasi, actually, the difference is, mas madali kasing turuan yung bubo kaysa sa magaling na or matalino na. Kaya that is why sinasabi namin, kailangan bubo ka muna. Finish your medicine. Okay? Kasi yung galing mo,
Mano-nurture yan, pero nasa tamang paraan ka na. Okay? Yung ano mo. Kasi pag umpisa pa lang, magaling ka na, hindi ka na magpapaturo, tama? Hindi ka na magle-learn. Okay? So, wala na, useless na. Pagdating mo ng training, nandyan ka, pero hindi ka na nakikinig. So, wala na din. Wala rin makukuha. Tama? So, Why? iba yung magiging Because result I dun. feed you. Kaya kung gusto mo mas Ha? madali, mas hindi ka mahirapan, Who? kailangan, yes, apply lang. Okay? So, the 3 core steps to leverage. Okay? Ito yung 3 core steps. Okay, number 1, that is learn, teach, and duplicate. So, kasama yan sila sa, tawag nito, sama yan doon sa ladder to success. Okay, so after ng GLLA, so we need to learn, di ba? Okay, kapag may GLLA ka na, siyempre matututo ka talaga. Okay, so ano yung i-learn mo? Okay, yung learn before you earn. Okay, so if you want to be more powerful in life, I always forget. educate yourself. Dapat din, tama din yung educate natin sa sarili natin, ha? Kaya ngayon yung sinasabi, kailangan yes, apply lang. Kasi minsan, mahirap kasing kung marami ka ng mahirap talaga siyang maturuan. So, kung nagle-learn ka lang din na minsan sa sarili mo, minsan mali din yung nile-learn natin doon sa iba. Kaya kailangan balik-balik ka dito sa training. Kaya nga sabi, pag gusto mo mag-learn, mag-self-learning, self-study sa negosyo natin, okay, magkapunta ka ng mga YouTube, mayroon yan doon, pero kailangan consult pa rin nyo sa upline kasi magkaiba kasi ang bagsakan or binabagsak ng ibang team. Okay? So, kung titingnan mo yung kung sa effectivity ng trainings or ng culture na mayroon sa tayo sa ibang team, magkalayo. Kasi bakit? Tayo ang pinakamalaking team sa buong Unified at ang 3 Hall of Famers ng company is galing na dito sa atin. So kung ang tanong mo, tama ba yung ginagawa natin, tama ba yung tinuturo sa atin, no question at all. Kasi result will speak. Tama? Result will speak. Kung gusto mo masundan ang proseso, makinig ka na lang muna. No more bone. Kaya sabi, no, yes, no that bone. Okay? See, What to learn? already the bone. You try. 1, presentation. Try. TWO, paano mag-book na ticket, paano mag-remittance. Kailangan alam natin lahat yun. Hindi pwedeng kung sino lang yung magaling, sila lang po pagtuturo ka kasi after this. Okay? Kasama yan, tuturo mo yung basic, yung paano mag-book na ticket, paano mag-KYC. Ang problema, drink yes. kahit KYC, hindi tayo marunong mag-guide, power yan. Kailangan alam natin yun. Okay? Kaya kailangan muna i-practice natin sa self natin. Okay? So, 1, 2, USAP, Unified Skills Assessment Program, okay, at DOT. Kung bakit namin sinasabi, kasi hindi yan ganito siya. Bakit kailangan mong i-learn? Hindi palaging nandyan si upline para mag-guide ka. Okay? Lalong-lalo na kung gusto mong mamaris. Okay? Kung gusto mong mamaris, okay? Kasi ang tulong ng upline, tutulungan ka dito sa kabila mo. Strong legging yan. Okay? Bigyan ka ng tao dyan. O di kaya, pwede nyo i-assist yung tao mo dyan na tawag nito, siya magtuturo. Pwede yon. Okay? Pero pagdating na sa pamaris mo, you will going to handle that. Take the responsibility. Anong ituturo mo kung hindi ka din naman marunong kahit mag-present man lang? Power. O, diba? So, lang, hindi ko sinasabi yan para takutin kayo. Gusto ko kayong i-prepare. Okay? Na hindi ito kasi about PNP, hindi kasi ito pera-perang pinag-uusapan natin. Pering-pering, 1515, masaya ka pag 15. Kumusta yung taong nilagay mo doon sa kabila, hindi matulungan, hindi mabigyan na, hindi matulungan na maturuan. Kasi siyempre, ikaw dapat ang magiging responsible niyan.
What do you mean? You mean Hindi what? kasi ito Like about this? yung sa This? puso ko kasi mamaris kasi gusto mo lang magka-income. This, Sa put in trabaho, here. income, Ah, income okay. isang daanan lang yan. Hindi tatagal yan Okay. kung hindi mo maturuan. Kasi hindi mo napapasa yung tamang sistema. Kasi hindi mo nga din kinopya. Kasi ayaw mo din naman magtuto, ayaw mo din naman mag-training, ayaw mo din naman Small. tinuturuan ka, ayaw mo din Yeah. magbigay ng oras. Lagi kang busy, pero may oras ka para mag-recruit. Pero may oras ka mag-withdraw ng income, Pawi. 100 years? 100 years, Emma? Di ba? O, hindi ikaw yan, yung katabi mo. Hindi ko galit. Okay? Gusto ko lang din. Okay? Ma-realize natin, ha? This is not about money. Buhay ng 100 years. pinag-uusapan natin dito. The reason why 100 you are years. here It's too long para time ago. makatulong din sa iba. Pero hindi ibig sabihin yun Ay! na pag naka-recruit ka na, tapos na. Ay! Pag nag-recruit ka, another responsibility yan. Okay? Kaya take the responsibility. Pero pinaka number one gan, bakit kailangan mag-attend ng training? Bakit kailangan mag-invest ka ng oras pang-attend ng training? Kasi piniprepare ka na. Okay? Hindi mo pwede sabihin sa akin kasi hindi ko alam yan. Kaya nga mag-attend ng training para malaman mo eh. Okay? Kaya nga tinuturuan ka. Okay, meron tayong tinatawag na pag dito sa kabila, minamanage ng Okay, upline mo, mix by tinuturuan ka ng yourself. upline mo, kailangan nandyan ka. Kung paano kinakausap yung downline mo, dapat nandyan Yummy. ka, nag-o-observe ka para next time, Oh, Chan. ikaw nang gagawa doon. Ang tawag doon kasi, I do, I'm you watch. sorry. Okay? Magiging OJT ka muna. Same lang din yan sa trabaho mo. Before ka binigay sa'yo yung full responsibility, naging OJT ka muna. Tama ba? Pinapakita muna sa'yo, di ba? Kung sa mga teachers dito, before ka naging teacher, di ba, mayroon tayong tinatawag OJT. Any of the courses na mayroon ka, di ba, mayroon tayong tinatawag bago ka makagraduate, mayroon time for OJT na kailangan nandun ka sa actual industry na i-exercise mo yung pinag-aralan mo. Tama? Na nakikita mo yung actual na sino yung nandun na at nakikita mo paano sila nagtatrabaho. Para kung ikaw na nandun, alam mo na din yung gagawin mo. Same here. Okay? Mag-UGT ka muna when you start building your empire. Okay? Kasi yun ang gusto natin, tama? No way. Okay? So, wag mo rin sabihin sa akin kasi wala akong oras. Gagawan mo nga siya ng oras. Gusto mo man kaya matuto. Gusto mo magkaroon ng passive income. Tama ba? Nandito ka na. You have the tool. But kailangan mo siya ma-drive ng tama. Hindi ka makakarating sa paruroonan mo kung yes, you have may sasakyan ka nga, pero hindi mo man siya marunong i-drive, hindi mo man siya ma-i-drive ng tama. Hindi ka makapunta sa paruroonan mo sa tawag nito. Kahit na dahan-dahan pa yan. Kasi hindi mo siya na-i-drive ng tama. Kasi ang mangyayari sa sayo, pag ang sasakyan, literal sa sasakyan, kasi nga hindi ka pa marunong mag-drive. Tapos, pipilit mong mag-drive. Makakarating ka kaya? Hindi. Tama? Kaya kailangan mo mag-attend ng training. Kaya pinapapractice ka muna. Kaya ino-OJT ka muna. Okay? Para mas matuto ka, para maipasa mo. Kasi, after that kasi, nung gagawin mo, you have, okay, sabihin natin, to learn more, to earn more, you must learn more. Okay? You're never too old or too young to learn. When you stop learning, you stop earning. Okay? So kasi bakit mo siya kailangan aralin, bigyan na ng oras kasi kailangan mo siyang i-transfer. Kailangan mo kasi siyang ituro. Anong ituturo mo kung hindi ikaw nagla-learn? Okay? Did you get me? Are you learning? Nandyan pa ba kayo? Nandyan pa ba tayo? Okay. So, okay.
Response naman tayo dyan kahit dyan man lang sa ano. Kasi parang hindi ko kasi na masyadong nakikita dito yung mga profile ninyo. Konti lang kasi. Hindi na naman naka-open ng camera lahat. So kahit dyan naman ang chat-chat may ano kasi nakikita ko naman yung chat ko nun. Nandyan pa ba kayo? Okay? So konting bridging naman dyan. Lalo na sa mga datihan. Okay? Importante yan. Okay? So you need to teach. Okay? Kaya kailangan natin matuto kasi kailangan natin magturo. Same sa mga teachers. Pero the difference okay? Ako naranasan kong magturo. Pero alam nyo, hindi yun nag-generate ng passive income. Bakit? Yung mga naturuan ko na naging teacher na nagkapagtrabaho ngayon, walang bearing yun ngayon sa akin. Kasi bakit walang passive income na pumapasok, walang piso-piso, wala akong commission sa salary nila. Tama? Pero dito sa negosyo natin, imagine niyo na lang, pag naturuan nyo kasi na yan sila, na-transfer nyo yung technology sa kanila. Ito yung the best na pagtuturo sa kanila kasi bakit? Pag na-transfer mo yung technology, hindi mo na pipigilan, yan magpaparami yan. Ikaw naturuan mo yung left and right mo. Or kahit man lang, kasi si Apply nagturo sa kabilang leg mo. Ikaw na lang ano ka na lang, tinulungan ka na sa kabila. Huwag naman tayong maging budha na pati kabila, papagawa pa natin kay Apply. Maawa ka dun sa taong pamaris mo tapos mangyari dyan, hindi mo man lang siya tuturuan. Okay? So, kailangan, ayan kahit man lang dun sa kabila, okay, sa pamaris mo, mag-take initiative ka, take charge ka sa business mo. Okay? Turuan mo. Okay? Pero paano ka matuturo kung hindi ka nga nagle-learn? Kaya nga kailangan mo mag-learn. Okay? Kasi kailangan mo magturo. Kaya ma-transfer mo yung technology. Okay? Kasi pag may kumita sa left and right mo, ito na lang titingnan mo. Okay? Ang pinaka-the best part pa ngayon kasi, habang nagsustrong legging ka ngayon, ang kagandahan ngayon, nagsustrong legging ka, habang nasa learning stage ka, malaki yung kikitain mo. Bakit ang direct referral natin magkano? 3,000. Sa amin dati, 1,000 lang yan. Wait lang Okay, stay tuned lang to. Stay tuned muna tayo, mga partners. Nawala. Huwag ka malano si Asbon. Yes, basta stay tuned lang tayo. Balik-balik yung mamaya. Okay, marami bang natutunan? Ayan, bumalik na si Asbon. Dito na. Nawiwi lang. Kailangan ko na rin ilabas. Okay. Okay, so ayan. Okay, so saan na ba tayo? Okay, so kailangan natin magturo. Okay, kasi sa amin dati sa totoo lang ang learning namin dati napakahirap pa kasi bakit kailangan namin mag-absent sa ating training. Samantala ngayon online na tayo. Click na lang sa link. Hindi pa minsan magawa. Ang malupit diyan, yung internet connection, okay? Siyempre meron tayong consideration kung minsan may mga tawag nito valid reason din kung bakit walang internet. Pero kung palagi na lang, hanapan mo ng solusyon. Okay? Hindi pwedeng gawin nating rason lagi. Bakit hindi tayo maka-attend ng training?
It's because wala tayong internet. Hindi tayo makahataw kasi wala tayong internet. Yung business natin online eh. Okay? At online na talaga ngayon. So, kung ikaw ngayon, tawag nito, napag-iwanan ka ng panahon kung yan pa rin yung problema natin, yun pa rin yung rason natin. Kaya kailangan sumabay tayo. Okay? So, we need to teach, kaya we need to learn. So, what to teach? Yun din. Kung ano yung mga tinuro sa'yo sa ONE, paano i-present ang business, TWO, USAP, at DOT. Okay? So, tell me and I forgot. Tell me and I forget, teach me and I remember, involve me. Kaya kailangan meron tayong tinatawag na duty. Kasi kung nandito lang, palagi kung sinasabi namin sa inyo, nandyan ka nga naman, pero ang problema is nakikinig ka nga, pero makakalimutan mo yun, lalo na pag hindi ka nagsusulat. Okay? So, kaya kailangan natin magsulat. At the same time, may pa-take action namin sa inyo. Kaya nga meron tayong OJT ka muna para at least na-exercise mo din siya. Okay? So remember, you must teach what to do. Okay? So, you must teach what they do. And if it's complicated, then duplication will stop. Kaya nga, kailangan teach simple, doable, duplicable by everyone. Okay? So, kailangan simple lang, yung maintindihan agad. Hindi pwedeng complicated. Okay? So, ito yung sinasabi ko kanina, I do you watch. Okay? Si apply gagawin niya muna, mag-UGT ka, makikinig ka or magwa-watch ka. Then, darating ang time na hati na kayo sa trabaho. Kung example, presentation. Okay, sa una niyan, mag-UGT ka, si apply mo na magpe-present lahat. Although kahit alam mo na mag-present, okay, pero pinapakita pa rin niya sa iyo na apply mo, sige, ako muna mag-present. Okay, so present, tapos after the present, si apply, siya magko-closing. Para ipapakita niya sa iyo. Dapat i-take note ka niyan. Pag natuto ka na, ikaw na present, si apply na magko-closing. Hanggang sa si apply na lang mag-observe na lang si apply, ikaw na gagawa ng presentation at closing. Ganun lang siya. Okay? So, nakuha. Okay? I do, you do, I watch nang mangyayari. So, yan yung steps na pagdadaanan natin. Next is duplicate. Okay? Siyempre, pag marunong ka nang magturo, maduduplicate ka kasi bakit? Diba yung sabi, I do, you watch. You do, I watch. Ibig sabihin, nagagawa mo na lahat yung ginagawa ng applying. Naduduplicate ka na. Okay? So, ang kailangan lang talaga natin ngayon, lalo sa mga baguhan, you need to invest time to learn the business. Ha? Bigyan nyo ng oras. Okay? Bigyan nyo ng oras yung pag-learn sa business. Ang pag-take action. Kasi, ano yan eh, investment yan. Okay? Hindi pwedeng, hindi pwedeng hindi natin gagawin kasi hindi tayo maduduplicate, hindi tayo dadami. Next is delegate. Pag sinabing delegate, ibig sabihin napapasa mo na yung task, okay? Napapasa mo na sa kanila. So, nadidelegate mo na yung trabaho. So, nangyayari, namumultiply ka na din. Diba? Yung dating ikaw ang gumagawa lahat kasi ako naranasan ko na yung ako ang intro, ako ang presenter, ako ang sharer, ako ang closing, ako pa ang nagmam. Naubusan ako ng buses. Okay? So hanggang sa ayun na natuto na akong magduplicate, magturo, so nangyari nababawasan yung task at na dumadami. Babawasan yung task mo pero dumadami ka, lumalaki yung income mo. Okay? So next dyan, nagkakaroon ka ng big network of course. Kasi nung una sa totoo lang, ako lang mag-isa. Nakikibilog ako sa bilog ng iba. Kasi ang ma'am dati talaga, actual, bilog-bilog yan doon sa nagbibilog sila doon. Ibang grupo naman, nagbilog na naman doon. Ganon siya. So, ako, nakikibilog lang ako sa iba. Pero alam niyo yung tipong, ini-imagine ko na itong bilog na to, time will come, bilog ko na din.
At ini-imagine ko pati yung mga bilog ng ibang bilog. Alam niyo yung tipong, ngayon positive problem. Noon, ang problema ko, wala akong mamam, wala akong kamam kasi wala akong downline. Alam nyo, ang difference naman ngayon, wala akong kamam kasi hindi ko alam kung saan ako papasok. Kasi kanya-kanya na sila ng ma'am ng mga leaders ko. O diba, positive problem? See the difference. Tama. Diba? Yun yung nangyayari, nagkakaroon ka na kasi ng big network. Yung katumbas ng pag-big network na yan, normal, nagkakaroon ka ng big income. Okay? Pag nagkaroon ka ng big Dirty? income, kasabay niyan ang What's this? pag-abot This? mo ng pangarap mo. Okay? Yung dream One house more? mo, yung car, yung travel, You okay? want more? Dream the impossible because dreams do come true. Huwag mong limitahan, okay, ang mangarap kasi So no need this? libre ang mangarap. Although, siyempre may bayad ang No need pangarap. or you Pero finish what this if? all? Pag binigay sa'yo yan. At Wait, least be hindi ka careful. magsisi kung you dream big. Tama? Okay? Kailangan mo lang mag-dream big but start small. Kailangan mo lang lakihan yung pangarap mo at the same time sabayan mo ng galaw. Pero umpisan mo lang sa mali. Huwag mo masyadong ano talagang kailangan agad-agad makuha kasi walang magic sa buhay. Pero walang imposible pag tinrabaho natin ng tama. Tama? Okay? So hopefully may mga natutunan tayo. Okay? So basta dito sa negosyo, okay, wala siyang magic pero totoo, okay, dreams will come true at the same time hindi ka mag-isang gagawa ng negosyo natin. Hindi siya madali, pero hindi din siya gano'ng kahirap. Kasi bakit? Mayroon kang kasamang gagawa ng negosyo mo. Okay? Basta hindi ka lang din magpapatigas ng ulo. Okay? Kasi ang nagpapahirap sa atin, hindi si apply, hindi yung training, hindi yung time, hindi yung ano natin, kung hindi yung sarili natin ang nagpapahirap sa atin. Sinabihan na kasi tayo, ito lang yung gagawin natin, iba kasing ginagawa mo. Kaya nahihirapan ka. Okay? Ayaw mo kasing sumunod, kaya nahihirapan ka. Kaya naging mahirap siya. Why? Nasabihin mo, madali lang yan, kaya ko yan. Nakawa mo nga eh. Kaya ko din yan. Diba? Mayroon dito isang mahiyain. Ayaw noon, negative pa rin sa business, pero top earner ngayon. Rick Fabre, nandito ba? Yes, Rick Fabre? Federico Fabre? Nandito ba si Rick? Nandito siya. Nakikinig lang yan. Pero gumagalaw. Oo. Diba? So, minsan tahimik lang din pero nandun yung yung galaw. Okay? So, ayan, hopefully na natuto tayo, okay? So, and na-inspire ko kayong lahat, okay? So anyway, minsan lang tayo sa ating general na kasi this is alternate yan siya. So, kita-kits uli for the next na naman, next year. But then, gusto ko pa sanang sabayan niya ng Ladder to Success. Ayan, nandyan yung learning stage. So, GLLA and sa learn, din building stage natin dyan. Pag nagbi-build ka na ng grupo mo, nandyan na yung yung teaching and duplication. Okay? At saka nagdi-delegate ka na. Sa keeping stage, nandun niya, pag nandyan ka na, namumultiply ka na, dapat ikikip mo na yan sila, nandun yung mga banding-banding. Learning is not going to grow your network. Action is going to grow your network. Okay? So learning is not going to create duplication. Action is what goes to create. What's going to create duplication. So ibig sabihin, take action pa din. Hindi nagtatapos ang totoong labanan ay hindi dito sa ating link, okay, kung hindi sa labas. After the presentation, after the training, anong ginagawa natin. Okay? So, yan siya. Okay, so thank you again. More power.